Okay, good guys, no? So mayroon tayong sinaservice dito guys na Sharp automatic washing machine, no? So nagkaroon daw ito guys ng error, no? So tingnan natin, no, kung anong error na ilalabas itong ganitong washing machine na ito, no? So inantay lang natin guys, nasa spin dry siya. Inantay natin maglabas ng error. Ayan, no, sa 3. So tingnan natin, ayan, lumabas guys E2 error, no? So kapag ganito guys, ang problema nito ay nasa door switch. Nagluluko na yung pinaka door switch nito, no? So ang gagawin natin guys, para wala nang paulit-ulit, no, iba-bypass na natin to, no? Kasi ganun din naman, pagpalitan natin to ng door switch after ilang months, masira din, no? So ang gagawin natin, iba-bypass na lang natin, no? So ang pag-bypass nito guys, kami guys, kapag nagsiservice kami lalo sa malayong area, no, so binabypass namin kasama yung pinaka safety switch niya, no, para wala nang balikan, no, diretsunahan na. So bago namin gawin yon, sabi din natin sa customer, no, yung mga advantage saka disadvantage nito, no. Although ang disadvantage lang naman nito guys, kapag yung pinto binubuksan, hindi na siya mag-error, no. So yun lang naman yung disadvantage dito. Ngayon may mga customer tayo na gusto na lang nila na pangmatagalan na. So ayan guys, ang ginawa natin, kinuha natin yung kulay white at saka kulay black na wire. Yun po yung pinag-connect natin, no. So ayan. So kinonnect natin yan. Tapos huwag niyong kalimutan lagyan ng electrical tape, no, kapag na-connect nyo na yan. Kasi yan po ang solusyon para mawala na itong error na ito. So testingin muna natin guys, no, kinonnect natin. Kasi kanina guys lumabas yung E2 nung nasa number 3 na, no. So tingnan natin kung lalabas pa ba ng error ito, no, para ma-identify natin, no. Pero usually guys, ang E2 error ay nasa door switch lang ang problema, no. Kasi nga mabilis talaga masira guys yung door switch nito ng ganitong model. Kasi kahit palitan mo siya ilang months, ganun na naman, no. Kasi nga yung kakabukas-bukas umaangat siya, minsan naman pinapasok siya ng corrosion, no. So yun, tingnan natin kung maglalabas pa siya ng error, no. So ang pag-bypass nun guys, madali naman, no. So marami na tayong vlog niyan, no. So ang pag-bypass namin na yan guys ay depende yan sa decision ng customer, no. Kasi nga ini-explain natin na pwede naman natin palitan yung pinaka door switch niya, pero after a month, after ilang months, ganun na naman ang problema, magkakaroon na naman siya ng error, no. So nasa customer pa rin natin yung decision, no, kung ano talaga ang gusto nila, no. Ang importante na explain natin, no. So ayan, nasa 3 na guys, no. So tingnan natin kung matapos na ito, kung hindi na siya maglabas ng error, no. Ayan, so wala na siya, no, hindi na siya naglalabas guys ng error, no. Ayan, no. Ayan. So, yun ang usual na problema talaga nito guys, yung mga Sharp, no, yung E2 error, common yan. Common problem ng Sharp ito, no, yung E2 error, no. So, yan. So, yun lang ang disadvantage yan guys. O yan, umiikot siya na pwede mong buksan yung pintuan. So, yun ang maging disadvantage niya once na na-bypass na yung pinaka door switch nito, no. So, yun, no. So, nasa customer pa rin guys nyo kung gusto nyong palitan ng door switch. Wala namang problema, pwede nyong palitan. Pero kung gusto nyo i-bypass, pwede nyong ipa-bypass, no. Nasa inyo pa rin yung bula, no, kung gusto nyong i-bypass yan. Pero kung gusto nyo pang matagalan, wala nang balikan, bypass nyo na yan, no. So, yun. Okay, thank you. Bye-bye.